At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media natin sa inyo ni Madam Chika. Sa isang hindi inaasang balita ang ating natanggap ngayong araw kung saan si Pangulong Bongbong Marcos o tinatawag na BBM ay kasalukuyang nasa kritikal na kalagayan sa ospital. Ayon sa mga ulat, hindi pa matukoy kung anong sanhi ng kanyang biglang pagkasakit, ngunit maaaring nagsabi na may kinalaman ito sa mga controversial na issues na kasusuyang bumabalot sa kanyang administrasyon. Ayon sa mga opisyal mula sa Malacanang, ang Pangulo ay sinugod sa ospital ng hindi inaasahan dahil sa mga komplikasyon sa kalusugan. Bagaman hindi pa detalyado ang kanyang kondisyon, isang malupit na pagsubok ito para sa kanyang pamilya at sa buong bansa. Sa mga oras, maraming mga leader mula sa iba't ibang sektor ang nagpapahayag ng kanilang panalangin at suporta kay Pangulong Marcos. Tinututukan ng mga eksperto ang mga issue at problemang tumatalakay sa administrasyon ng Pangulo. Mula sa mga controversial na issue tungkol sa pag-angkat sa mga bigas, korupsyon o ilang ahensya at mga hakbangin na patugon sa mga kalamidad. Tila nagiging mabigat ang mga mahihirap na problemang kinakaharap ni Pangulong Marcos. Habang ang kanyang administrasyon ay sinusubok ng mga hamon, may mga nagsasabi na ang kalagayan ng Pangulo ay tila isang uri ng karma na bunga ng mga nabunyag na issue sa nakaraan. Ang karma sa konteksyon ng politika ay marami na sa mga kritiko ng Pangulo ang nagsasabi na ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay isang halimbawa na kung paano ang karma ay gumagana sa politika. Matapos ang mga controversial na pangyari, tila ngayon nagsampantahan ng ilang mga tao upang hitamang desisyon at aksyon ng nakaraang administrasyon ay may mga katumbas na mga epekto. Isang seryosong hamon ito dahil hindi lamang sa kalusugan ng Pangulo kundi pati na rin sa kanyang political standing sa harap ng mga mamamayan. Ang reaksyon ng mga mamamayan na iba't ibang habang may mga naniniwala ang Pangulo ay nararapat bigyan ng pagkakataon upang magpatuloy sa kanyang mga proyekto para sa bansa. May mga hindi rin nakaligtas sa mga puna at komento ukol sa kanyang pamumuno. Tinutuliksa nila ang mga aksyon na ayon sa kanila ay nagdulot ng mga problema sa ekonomiya at kalusugan ng mga tao. Gayunpaman, may mga magmamalasakit din naman na umaasa na mabilis na paggaling ng Pangulo at patuloy na suporta sa kanyang administrasyon. Samantala, sa kabila ng kalagayan ng Pangulo, may mga bansa pa patuloy na nakaranas ng mga hamon. Ang isyu ay mataas na presyo ng mga bilihin, ng kakulangan ng mga gamot sa iba pang mga pangangailangan ng mga tao at ang mga epekto ng mga kalamidad ay patuloy na nakakaapekto sa buong bansa. Kailangan ng mas matibay na pamumuno upang harapin ang mga hamong ito. At ang tanong ngayon nakakarami, makakayanan kaya ito ng Pangulo sa lahat ng ito? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga Pilipino ay nanatiling umaasang marami ay nagtitiwala pa rin na kabila ng lahat ng pagsubok, makakahanap ng paraan ng Pangulo upang malampasan ang mga hamon at magpatuloy sa paglilingkod sa bayan. Yun po ang iyong update ngayon sa araw na ito. Patuloy natin sundin ang mga susunod na kaganapan kaugnay sa kalagayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Maghahatid kami ng mga karagdagang detalye sa susunod na panahon. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para update ka sa aming bagong balita.